up, bounce the weight off the chest. Let's put on a forearm. Pec tear and you're done. But no, for scientific purposes, let's go for a 1 rep max on the isokinetic dynamometer. And so if I were Mike Israetel, I'd be going to the hospital. He may in fact be needing a diuretic to lose some of this excess fluid, or have paracentesis performed on. This is when you inject a needle inside of him and you remove some of the excess fluid. I mean, guys, he is very much bloated to the extreme. People have been speculating, writing in, is Mike Israetel actually pregnant? And so thousands of people have commented. Over 80,000 likes of Mike Israetel showing the aftermath of his surgery. And so many people, they don't understand that this is actually normal. You thought I was just going to shit on Dr. Mike, make fun of him. But what he's experiencing is, in fact, a normal side effect, a consequence of undergoing the exact surgery that he had. And so Nick Trilogy, he thinks that this is due to poor gut health and inflammation. What the fuck happened to Mike Israetel? I straight up thought he was trolling us, but then I saw the steps go up. I didn't realize he is not joking. He's very out of shape and unhealthy. The back of Mike's poor car with one of those hoses, high pressure water, to break apart the fats around his abdomen so that it could then be sucked out. And so imagine the pressure and the stress that's going on inside his body. The pressure hose, the suction, sucking him out, literally. And no, it's not from a throat goat. And so during this procedure, the lymph nodes, they can get damaged. And the lymph nodes normally drain out fluids. And so what's happening is fluids are draining into his stomach. Now, when he first got the surgery, you see he posted those drainage fluid containers with literally tubes going into them. That is fluid draining outside of his body. But eventually, those tubes need to be taken out, but the fluids, they continue to drain. And so this fluid, it's not actually in his stomach, it's surrounding his stomach in the peritoneum. And so this is causing extreme bloating, making him look like he's pregnant, of which many people were kind of thinking. And yeah, I know it's a joke. We know that men can't actually get pregnant, but elections, para silang sinampan ng kaliwat kanan. Alam mo, Marlon, since I have access dun sa 7th floor, no? Sa HQ. Nando yung mga Panginoon sa BBM headquarters. No, sa HQ. And when I say may access, kapag kailangan akong mag-assist ng executives, no? Yes. Nandun ako. Alam mo bang panalo na sa planning, naririnig ko lagi si Attorney Vic na sinasabi niya kay Marcos, no? Na alam mo, sa 3rd year, you become a lame duck. Kaya 1st year pa lang, day 1, magtatrabaho ka na. And once you become a lame duck, yung bang hinihintay mo na lang in the last 3 years, na yung tinanim mo the first 3 years, umuusbong. Para kung ano man ang iwan mo, pag exit mo ng palasyo, nandyan yan legasiya mo. Yung problema, walang tinanim. Wala tinanim. At yan ito pong sinasabi ko, nasa libro ng Kingmaker Book. Kung gusto niyo pong mas lalong maintindihan ang lalim at init ng ipinaglalaban ng isang Attorney Vic Rodriguez, this is not to hard sell anything, but this is to encourage the President in the last 3 years. He is still the most famous and the most sought after and the most, alam mo yun, loved president of this country. Nakakatuwa pa may mga naglalabasan na balita sa media sa abroad. No? Ang takbo ng istorya na kahit nakakulong ang presidente dahil doon sa issue ng alleged extrajudicial killings na dinidinig sa International Criminal Court, nanalo pa rin ang PRRD. At hindi lang siya ang nanalo. Nanalo ultimo yung mga kandidato na sinusuportahan niya at natalo naman yung mga kandidato na nang-api sa kanya. Actually, no? Parang taong bayan na nga ang naghiganti para sa kanila, para sa pangalang dinungisan ng mga salbahing
alam mo yun, kaalyado ng administrasyon. Marami sa mga quad ko hindi lumusot. Yes. And sometimes you wonder, Marlon, no, what now becomes the fate of House of Representatives led by the House Speakership of Martin Romualdez. Ngayong malakas din ang ugong, Marlon, na maaaring hindi na niya makamit ang Bigas itong si Pastor Apollo Gibuloy sumubok pa ulit. Kasi sila po talaga ang kailangan natin sa totoo lang. Yang mga individual na yan, si Attorney Jimmy Bondo, yang si Attorney Vic Rodriguez, sila po talaga eh. Parang si Condante, di ba, unang subok niya, biglang atras siya. Kumbaga nagpakilala, tapos, teka lang, out ako dyan. O, pangalawang balik niya, nandun na ho siya. Nakapasok at talagang linampasan pa niya yung mga talagang kilalang pangalan, kagaya ni Presidente, itong si Lacson, yang si Aimee, yang si, ang dami mo niyang linampasan. No, talagang matindi mo yung pagkapanalo ni Condante, wala ho siya dun sa laylayan. Kumbaga yung pagkapanalo niya, testamento sa Yan yung sinisigaw ng tax coalition, yung accountability. Sino ang lalakas ng loob ninyo makurako, pero walang may lakas ng loob na kumarap at mag-step forward at sabihin, akin to, kasalanan ko to, tatama natin. Pero para makarecover siya sa pagkakapayo, dapat ang ginawa na nagpa-imbestiga siya, pinusuhan niya kung sino man yung mga nagsama sa pondo, sa katulog. Tinanggal niya at kinasuhan niya at inisip niya. Na ngayon, mag-iisip na rin siya para sa laman. At papanapit na naman ang itaklas, wala tayo na kahit sa tuloy. Para mapanagpili kung sino yung mga nakilala sa multi-billion sa pondo o pang-uwi ng pagod. Alam mo, minsan ano yan palagsipan yan sa ating market. Kung paano niya ngayon, itatama yung mali niyang gapos ng 5,500 flood control yan, itong parating na sa nila. Tatakpan niya ba yung 20 pesos na bigas na, uy, Marlon tapos na ang eleksyon. Babalik kaya ang 20 pesos na bigas na kanilang sinuspend. This microphone na malapit, mas lumang... hindi na sinabi ng audio. Maganda ng audio. Ako naman sasabihin ko pagkapangit, pero okay na yan. Wala naman sa studio. Pagka nasa studio, ganyan yung audio, ibigay mo komento, pero pagka nasa labas na, kung ano nakakahain, yun ang kainin, hindi kung ano-ano hinahanap natin. Ang bago na ilagay. Malakas po ba? We want to address your concern, no? Reklamo dito, wala ang death penalty. Yun nga, sa graft and corruption. Yun ang nakakainaya. Kasi isa yan pang sa plataforma de gobyerno na inilatag ng isang Atty. Rodriguez, yung death penalty para sa mga kawatan na opisyalis ang tama na death penalty sa mga banyagang nagtutulak ng ipinagbabawal. Minsan hindi mo nga may iwasan magtanong, Marlon, marami ba siyang saan dito o
si Senator Rodante Marcoleta. Ayos. Senator-elect Tom, Senator-elect, ano ba? Nahirap. Nahirapan ako na nila. Anyway, Tom Dante. Masaya akong Tom Dante. Tom Dante pa rin po. Masaya ka. Kung tayo dito, ilang beses yung natin inamihan. Kasi kung Dante tayo ng kung Dante, hindi na pala kung Dante. Senator Dante Marcoleta na. Ano tayo, siyempre nalilito din ako tayo. Nasanay tayo sa kahaba-habang panahon. Kung Dante tayo ng kung Dante. Since 2019 ba naman, tawag natin dyan sa mama niya, kung Dante. Bigla maging Senator Dante Marcoleta. Ayun po tayo. Ako po sa inyo. Masaya na hapon po sa ating lahat. Pasensya na po kayo. Ito. Kaya, 40,000 yung pagkain panlibre. Kaya na, kaya, voluntaryo na lang nilang binibigay yung pagmamahal ng mga tao. Naniniwala ko tayo na magkano talaga mag-volunteer ha. Dito kaya kongreso ng Dante Marcoleta. Ang mga mag-watcher mga araw yung Hindi rin naniniwala. Hindi rin invest mo sa akin yung video. Teka ako. Bakit ko? Ay, ako, Nelson. Ikaw excited ka rin. Baka may mga gusto mo tanong dyan. Ikaw ang dahil. Pero ko na, ang gusto ko talaga ito sa inyo po ay inaasahan nyo ba na mag-number 6 dito sa Marami na bigla. Hindi ko na po alam magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na kasi napapansin ko na sa bawat lugar na punta ko, talagang maraming yung mga taong dumadalo sa mga rally. Ako. Meron lang po nagkataon medyo magkakamali sa hindi mo sa liwasan Bonifacio na lalo na sinarali namin. Alam mo ba na ginawa nila akong pinanghuli na magsasalita? Naku, inipilit kayo. Sabi mo kay Philip Salvador, akala ko nung pinagbibiro lang. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huli-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Mupo ka muna dyan kasi unahin muna natin itong magkasama natin. Kasi hindi ka akala mo mag-una mga dalawang tatlo lang. Ano ba ang nagkakaroon? Kaya mga tao, bakit ako ba't ako yung huli mo? Alam mo, nakakatanahan kanya doon sa dalawang rally natin kung ikaw kung nagsalita eh. Medyo kumukti ang tao na eh. Alam mo, hindi ako hindi naman. Hindi kaya pinakasay para ikaw na ang huli. Kasi hirapan talaga yung tagamigit. Pagkatapos na nagkaroon ng meeting di avance na napuro pinuli na. Pero napansin din ang mga kasama kayo. Lalo na yung mga sa kabila, yung mga kalaban. Medyo bakit siya nakapag-pundar ng ganun karaming tao, nag-iisa lang siya. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama naman hindi pa nakagawa ng gano'ng marami. Di ba yung huli namin sa Liwasan Bonifacio? Aba marami pero hindi kasi paano nung mangyari sa yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko makiro pero sa tingin ko, dahil magkano-rally, pagkatapos ng rally, matabakan hindi ako makalakas eh. Malaki ang chance dahil ang mga botante ay susuportan ng din yung mga kandidato ng endorse nila yung mga pagpipilitan. Kaso yung si Senator Marcoleta, mabigat ko talaga special mentor secretary dito. Senator Robin talaga nanawagan sa mga Muslim. Kasama ito si Senator Marcoleta. Mga supporter visit ko sila kay Pangulong Duterte. Hindi namin inaayala, hindi na sinasabi dahil sinuportan siya ni Tatay Digong. Hindi mo gano'n. Hindi naman mo gano'n mga kaguluportan ni Tatay Digong. Kung ano lang yung tama, kung ano yung totoo, yun lang yung sinasabi natin dito. Una, pinakauna, sinuportan mo siya dahil yung dito ng mga
maganda yun. Lagi mo siyang special nation dito kay dating Pangulong Duterte. Ito si Congressman Blasman Coleta, ha? At yung talagang supporter group na si PRRD, ha? Yung mga nagmamahal yung PRRD, talagang sumibong sinuportahan niya si Congressman. Sino ba? Yung mga kababayan natin. Kaya nakita ko natin yung figura sa pinakalitas na resulta ng PDPT 5 na midterm election. Di mo tayo tataka kung bakit naging ganyan kalaki ang doktor na konsulo. Hindi ko siya kapag pula. Pero yung mga kasama niya, medyo nakakaambo tayo ng medyo nagkasalang sa galaw nito si George Garcia yan sa yan sa mga naging resulta yung Kapista Pagod, Senator Atty. Rodriguez, Atty. Jimbo,